Kinabukasan ng umaga ay nagtungo si Orhan sa headquarters ng Silver Rabbit at nakipagkita sa presidente nitong si Vince Brier. Marami nang narinig si Vince tungkol kay Orhan kaya't sinabi niyang ikinagalak niyang makilala siya sa wakas. Binanggit naman ni Orhan na kailangan pa niya ng ilang detalye tungkol sa ekspedisyon bago siya magpasya kung sasali ba siya o hindi, kaya inutusan ni Vince si Selma na ipaliwanag sa kanya ang lahat ng kailangan niyang malaman. Ipinaliwanag ni Selma na ang ekspedisyon ay patungo sa ika-51 palapag, ngunit sa unang araw ay hanggang ika-21 palapag lamang sila aakyat at pagkatapos nito ay unti-unti silang magpapatuloy pababa hanggang sa ika-51 palapag. Bago pa dumating si Orhan ay nagkita na sina Selma at Vince para pag-usapan kung gaano kabobo na desisyon ang ginawa ng Hero Party na itaboy si Orhan, hindi na raw sila magiging kasing lakas ng dati ngayong wala na siya, dahil ang support magic ni Orhan ang madalas na bumubuhat sa kanila sa karamihan ng laban. Totoong mas mababa kaysa karaniwan ang lakas ng kanyang support spells, pero napakabilis naman ng bilis ng kanyang pagcast at hindi bababa sa 4 na beses na mas mabilis kaysa kay Selma. Bukod pa roon kaya niyang gumamit ng maraming orihinal na spell ng sabay-sabay habang patuloy na sinusuri ang takbo ng labanan para makapagdesisyon kung ano ang pinakamainam na gawin. Hirap paniwalaan ni Vince na ang isang taong may ganoong kakayahan ay matatawag na walang silbi subalit para kay Selma. Sobrang galing lang talaga ni Orhan sa kanyang trabaho kaya hindi napansin ng Hero Party ang lahat ng kontribusyon niya sa kanilang mga tagumpay. Balik sa kasalukuyan ay natapos na ni Selma ang pagpapaliwanag ng mga detalye ng ekspedisyon, sa kabuuan ay magkakaroon ng 10 magkakaibang rookie party na may 5 escort kasama sina Orhan at Selma. Sa karamihan ng oras ay ang mga rookie ang bahala na humawak ng mga sitwasyon, pero kung may mangyaring kakaiba o delikado saka lamang kikilos ang mga escort para masigurong walang masaktan, naiintindihan na ni Orhan ang pangkalahatang plano pero tinanong niya kung bakit 5 lang ang dadalhin na escort. Karaniwan ay sa isang ekspedisyong may maikling schedule, mas mainam na bawasan ang panganib sa pamamagitan ng pagkuha ng mas maraming escort hanggat maaari at gumawa si Selma ng dahilan. Iginiit na ayaw niyang gawing masyadong madali ang lahat para sa mga rookie. Pero alam ni Orhan na hindi iyon ang totoong dahilan at malamang ay may lihim silang layunin na gustong makamit, at siguradong hindi nila sasabihin iyon kay Orhan dahil isa lamang siyang tagalabas kaya't nagpasya na lang siyang itigil ang pagtatanong at sumunod na lang sa plano. Pinasalamatan siya ni Vince dahil sa kanyang pag-unawa at bilang bahagi ng kasunduan, makakatanggap si Orhan ng 2 gintong barya bilang paunang bayad at dagdag pang 10 kapag matagumpay na natapos ang misyon. Nagtanong si Orhan kung sigurado ba sila rito dahil ang ibinayad nila sa kanya ay katumbas na ng 1 taon na gastusin sa pamumuhay para lamang sa ilang araw na trabaho, ngunit sinabi ni Selma na karapat-dapat siya sa bawat barya na ibinayad nila. Kinabukasan ay dumating si Orhan ng maaga sa entrada ng dungeon at gaya ng napag-usapan, pagdating niya roon ay nakita niya ang maraming bagong adventurer na naghahanda sa malapit. Ilang sandali pa ay dumating din sina Selma at Sofia at halatang masayang-masaya si Sofia na makita si Orhan at medyo sobra pa nga kung tatanungin si Selma, kaya pinaalalahanan niya si Orhan na wala pang 18 taong gulang si Sofia at mas mabuting huwag itong subukang lapitan. Bukod doon ay tinanong ni Selma si Orhan kung bakit siya nakatayo ng napakalayo sa iba pang miyembro ng grupo. Ipinaliwanag ni Orhan na ayaw niyang kabahan ang mga recruit dahil hindi pa siya kilala ng mga ito at may punto naman siya, pero kailangan pa ring makilala ng mga recruit si Orhan sa kalaunan kaya nag-alok si Sofia na ipakilala siya sa lahat. Una ay dinala niya si Orhan upang makilala ang 3 pang escort na nagpakilalang sina Anthem, Bernard at Kathy at sina Bernard at Anthem ay mga defender, habang si Kathy naman ay isang healer. Ngunit para kay Orhan ay medyo kakaiba ang setup dahil kaya naman niyang gumamit ng espada, hindi iyon alam ni Selma noong inimbitahan niya si Orhan na sumali kaya't ibig sabihin ay balak niyang pumasok ng walang frontline attacker. Ang dahilan nito ay dahil talagang desperado na si Selma at sa loob ng 1 taon, wala pang nagagawang malinaw na progreso ang Silver Rabbits kaya't gusto niyang may makamit agad, kahit na may kaunting panganib at syempre ay hindi niya iyon aaminin. Para maiwasan ang karagdagang tanong ay bigla niyang binago ang usapan at nag-alok na ipakilala si Orhan sa mga rookie, hinarap niya ang lahat ng recruit at sinabi niyang alam niyang kinakabahan sila sa kanilang unang dungeon dive na aabot hanggang ika-51 palapag.
Ngunit tiniyak niya sa kanila na walang magiging problema dahil kumuha siya ng isang grupo ng napakalakas na adventurer na handang tumulong kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Pagkatapos nito ay ipinakilala niya si Orhan bilang pangunahing haligi ng operasyon at sinabi sa lahat na nakarating na si Orhan hanggang ika-74 na palapag noon, kaya maaari silang magtiwala na bantayan niya ang kanilang likuran. Namangha ang lahat ng rookie sa mga nagawa ni Orhan lalo na nang malaman nilang dati siyang miyembro ng Hero Party, pero hindi sanay si Orhan sa ganitong klaseng atensyon kaya't hindi niya alam kung paano siya tumugon. Ngayong pamilyar na ang lahat kay Orhan ay sinabi ni Selma sa kanila na tapusin na ang huling pag-check ng kanilang mga kagamitan bago sila bumaba sa dungeon. Pagkatapos ay humarap siya kay Orhan at sinabi niyang nais niyang maging escort siya ng Group 10 dahil ito raw ang pinaka-promising na grupo ng mga rookie. Sa tingin niya ay marami silang matututunan kung si Orhan ang magiging halimbawa nila at pagkatapos nito ay ipinakilala si Orhan sa espesyal na Group 10 na tinutukoy ni Selma. Doon niya nalaman na kabilang din si Sofia sa grupong ito kaso nagtaka siya kung bakit 3 lamang ang miyembro ng team na ito samantalang ang iba ay may 4. Nagsalita si Logan at may kumpiyansang sinabi na iyon ay dahil wala sa ibang rookie ang kayang makasabay sa kanila, kaya sila na lang ang pinagsama-sama at ipinakilala ni Logan ang sarili bilang enchanter ng grupo at sinabing balang araw ay mahihigitan niya si Selma. Para kay Orhan ay maganda ang may ambisyon pero medyo problema ang ugali nito. Sumunod namang nagpakilala si Caroline bilang defender ng grupo, pero medyo nalito si Orhan dahil wala siyang suot na armor at wala ring dalang shield at ipinaliwanag ni Caroline na hindi niya ginagamit ang mga iyon at sa halip ay iiwas na lang siya kapag masyadong lumalapit ang mga halimaw. Sa totoo lang ay may ganitong klase talaga ng defender na umaasa sa pag-iwas at gagana ang plano niya, pero binalaan siya ni Orhan na ang pagiging dodge-type defender ay nangangailangan ng napakataas na antas ng evasion skills, kaya mahirap itong gawin para sa mga baguhan. Tinanong niya kung binalaan na ba siya ng mga guro tungkol sa hirap nito, at sinabi ni Logan na ilang beses nang pinayuhan si Caroline pero hindi siya nakinig at pagkatapos nito ay nagsimula na silang magtalo. Doon na napagtanto ni Orhan kung ano ang ibig sabihin ni Selma nang sabihin niyang espesyal ang grupong ito, pero sa magandang plano ay nandito rin si Sofia at siya ang pinaka-normal na estudyanteng maaari niyang asahan, dahil hindi siya magdudulot ng anumang problema. Makalipas ang ilang sandali ay sabay-sabay na silang pumasok sa dungeon at kahit maingay sila sa labas kanina, sa loob ay maayos at disiplinado na silang kumikilos at masaya silang lahat na kasama si Orhan, pero nagtataka si Caroline kung bakit may isang dating miyembro ng Hero Party na sumama sa kanilang ekspedisyon, lalo na't ang Silver Rabbit Clan ay isa sa mga karibal ng Hero Party. Nilinaw ni Orhan na hindi na siya miyembro ng Hero Party at nagulat si Caroline nang marinig iyon kaya't tinanong niya si Orhan kung bakit, ngunit ayaw aminin ni Orhan na itinaboy siya kaya't sinabi na lang niya kay Caroline na huwag nang makialam. Kahit ganoon ay hindi pa rin tumigil si Caroline sa kakadaldal at binanggit pa na hindi raw tumigil si Sofia sa pagyayabang tungkol sa pagkikita nila ni Orhan noong isang araw. Medyo nahiya si Sofia pero sa totoo lang ay humahanga siya kay Orhan at talagang masaya siyang sumama ito sa kanila. Ilang minuto ang lumipas habang naglalakad sila sa loob ng kuweba, biglang may isang grupo ng mga lobo ang lumitaw sa likuran nila at karaniwan ay kailangan sana nilang huminto at harapin ang mga ito, ngunit hindi nag-alala si Orhan dahil nag-iwan na siya ng maraming bitag habang papasok sila. Kaya anumang halimaw na susubok na lumapit ng palihim ay agad na maaabala o mapapabagsak. Sa ganitong paraan ay hindi na nila kailangang magsayang ng oras sa pagbabantay ng kanilang likuran. Ngunit dito na unti-unting nauunawaan kung bakit tinawag na walang silbi si Orhan, dahil hindi niya man lang sinabi sa kahit kanino na siya na mismo ang nagbabantay sa kanilang likod at habang nagpapatuloy sila sa loob ng dungeon, nagkaroon ng pagkakataon si Orhan na obserbahan kung paano lumalaban ang mga rookie at tapat siyang humanga. Sa una ay inakala niyang si Logan ay isang baguhan lang na may malaking ego, pero may maayos pala itong kakayahan bilang enchanter at kung kaya niyang panatilihin ang kanyang lakas at performance sa mas mahahabang laban, madali siyang makakasali sa isang A-rank party. Gayunpaman para sa isang taong inaasahang maging leader ng grupo, napakahina niya sa pagbibigay ng utos at bagay na malamang ay gagaling din naman paglipas ng panahon. Pagdating kay Caroline ay mayroon siya ng bilis na kailangan para maging isang dodge-type defender, pero masyado siyang agresibo dahil sa sandaling makakita siya ng halimaw ay agad siyang sumusugod.
Sa teknikal na usapan ay trabaho nga iyon ng isang defender, subalit para kay Orhan ay masyado pa rin itong mali at delikado at sunod naman si Sofia. Hindi man siya kasing impressive ng dalawa ay maayos pa rin ang kanyang kakayahan bilang isang caster, at wala siyang halatang kahinaan sa kanyang estilo ng pakikipaglaban. Dahil dito ay iniisip ni Orhan na may magandang kinabukasan si Sofia sa hinaharap at sa kabutihang palad. Naging maayos ang natitirang bahagi ng ekspedisyon at sa pagtatapos ng unang araw, matagumpay nilang narating ang ika-21 palapag ng dungeon. Maya-maya ay nakipagkita si Selma kay Orhan at tinanong kung ano ang tingin niya sa Group 10, sinabi ni Orhan na tama siya na may potensyal ang grupo pero hindi pa talaga sila marunong magtrabaho bilang isang team lalo na si Caroline, ngunit alam na ni Selma kung gaano sila kahirap pakitunguhan minsan. Panahon na para umuwi kaya't nagpaalam sila para sa araw na iyon at napagkasundoan na magkita muli kinabukasan ng umaga, subalit kinabukasan ay nagising si Orhan sa isang napakasama na balita at opisyal ng isinapubliko ng Hero Party na siya ay itinaboy mula sa grupo. Ibig sabihin ay alam na ngayon ng buong lungsod ang nangyari at alam niyang mangyayari rin ito balang araw, pero sana ay matapos muna ang ekspedisyon bago iyon nangyari. Dahil hinahangaan siya ng mga estudyante sa paniniwalang miyembro pa rin siya ng Hero Party. Kaya kung malaman nilang siya ay pinalayas ay tiyak na bababa ang tingin nila sa kanya at sa anumang paraan, kailangan pa rin niyang harapin ang lahat ng ito kaya't nagsimula na siyang magtungo sa entrada ng dungeon para sa ikalawang araw ng ekspedisyon. Ngunit habang naglalakad siya sa kalsada at bigla siyang tinawag ni Luna. Isa rin siyang miyembro ng Hero Party at palagi siyang mabait kay Orhan tuwing nagkakausap sila at wala siya noon dahil may lakad siya ng itaboy si Orhan. Alam ni Orhan na ipinagtanggol sana siya ni Luna kung naroon lang ito, kaya napaisip siya kung iba kaya ang naging takbo ng mga pangyayari kung ganoon ngunit wala nang saysay ang pag-iisip patungkol doon ngayon. Hiniling ni Luna kay Orhan na bumalik sa Hero Party dahil kailangan nila ang kanyang lakas, at nagulat si Orhan nang marinig iyon kaya't tinanong niya kung ganoon din ba ang iniisip ng iba, kaso sinabi ni Luna na hindi pa niya iyon nasasabi sa kanila. Siya mismo ang nagpunta para hanapin si Orhan dahil alam niya kung gaano ito kahalaga sa kanilang team. Seryoso si Luna sa kagustuhan niyang ibalik si Orhan ngunit nakapagpasya na si Orhan at ayaw na niyang bumalik sa Hero Party at kahit gugustuhin pa niya, dahil na rin sa balitang kumalat na sa publiko ay wala nang saysay ang pagbabalik niya ngayon. Hindi pa nababasa ni Luna ang pahayagan ngayong araw kaya't hindi pa niya alam ang mga balitang tungkol kay Orhan, ngunit pinapaalala niya na nangako silang tatlo na sakupin ang Great Labyrinth ng magkakasama at ang pagbanggit nito ay nagbukas ng maraming masakit na alaala para kay Orhan. Kaya hinihila niya ang kanyang kamay palayo at sinabi na siya at si Luna at si Oliver ang gumawa ng pangakong iyon noon pa. Ngunit si Oliver rin ang siyang nagtaboy sa kanya kaya't hindi na iyon kailanman mangyayari at matagal niyang inasahan na mananatili silang magkakaibigan magpakailanman, ngunit wala nang pagbabalikan sa dati.